Good morning. Thank you, Jojo. Alam ko ninyo si Jojo, pwede ka na kumain, Jo. Kasi mula kanina hanggang ngayon, hindi siya kumakain. Kasi daw, kakanta siya. No? And you did justice to the song. No one ever cared for me like Jesus. Kaya tama yung sinabi ni David, if I am afraid, I will simply put my trust in God. Amen? Yan. Alam po ninyo, maganda yung may problema. Ako lang, kanina sinabi ko lang, I'm happy when I have a problem because I know I'm still alive. And I have God whom I can fully trust. Gusto kong batiin yung aking nanay, 98 years old. Si Inang Rosa, nanonood siya ngayon. Inang, kung nanonood ka, kasama si na baby, good morning. And also, nais kong basahin sa inyo yung mga kasama natin na nanambahan. Si Pastor Benji de Guzman and his wife, si Doris. Si Noli Abram. Si Presi, of course. Si Karing, si Joe Bissell, si Ichu, and the rest na continue to join us in our online worship. Napakaganda po na marami tayong mga kapatiran, kaibigan, kamag-anak who are online with us. Si Blenny, no, naka-online. Of course, yung iba pa. And for this, we thank the Lord. And again, we congratulate ang ating multimedia people sapagkat magaganda yung nakukuha kong feedback sa kanila na ang ating online ay maganda. Bukod doon sa nagsasalita ay maganda, no? Ay maganda yung ating mga programa. Very spontaneous, sabi nila. Meron akong kausap, gusto niyang makachat si Raymond just to ask his advice on how they can improve their online ministry. Kulang ko na sabihin, papuntahin mo dyan si Raymond. Padala mo ng ticket, no? Para maturuan kayo kung ano gagawin. Sabi niya, Kuya Mando, bilib ako sa inyo. Ginagamit nyo lang yata, cellphone. Which is true, cellphone. Kay Pati pa yata yan. And some other equipment. And yet, we are able to produce something that is wonderful to watch. Kung gusto niyo, i-tune inyo sa Facebook, panoorin niyo. Ayan, no? Kitang-kita, maliwanag. Hindi po ba? Okay. Last Sunday, Pastor Ribo started talking about a nugget of wisdom on giving. Di po ba? Kaya nga ating quote of the week is, God loves a cheerful giver. Ako, kahit nawala na yung cheerful, basta giver. God loves a giver. Pero more than that, God would see us happily coming forward, giving our God, our love, give cheerfully. Cheerfully. Okay? Alam po ninyo, ang aking message, maaaring maging two parts. Maaaring ngayon, yung last Sunday. Sapagkat, nung Sunday, when I was listening to Pastor Ribo, I was asking myself, God, what do you want me to share to the congregation next Sunday, which is today? And God simply answered my prayer. Kasi last Sunday, I don't know if you have seen him, yung anak ni classmate kong si Nelida, kilala niyo si Nelly.
when she was still strong, healthy, she used to come and attend our church. Pero ngayon, she is weak, meron siyang karamdaman, and meron siyang mga pangangailangan. Yet, last Sunday, pinapunta niya rito yung anak niya. Kilala ni Cosme yun eh. Yung anak niya si Bernel. Bernel, no? Kilala mo yun, di ba? Oh. May dala siyang supot. Pakidala nga sa akin yan. Sabi niya, bigay po ni Mami. And that triggered my desire to speak something about what she did to me. She is financially tight, physically weak. No? Ano na nga siya, yung nakaganyan na siya. Dati, straight yun eh. Ngayon, hindi na eh. Yet, I thank the Lord, she remembered me. She remembered me. Nagpadala siya nito. Sabi niya, may pangalan pa. Ano yung nakalagay na pangalan? Ayan, no? Mr. and Mrs. Santos. Mula kay Nelly. From time to time, pinadadala natin siya ng financial assistance. See? Someone who is in need, yet still remembers her friends. See? Kaya gusto ko itong ano eh. Ano ba gagawin ko dito? Ano ba ito? Balabal, di ba? Oh. Ha? Oh, see? Kaya ang aking message is about friends and friendship. Kaya yung aking title ng message is, which I always tell my children, value friendship, treasure your friends. Everybody say, value friendship. Value friendship. Treasure your friends. You will never go wrong. Kasi yan ang isa sa tagubilin ni Solomon. But before I discuss it, let me give you some background about Proverbs. Kasi magandang alam din natin what Proverbs is all about. Before we continue dwelling on the admonitions. Hindi po ba? Parang being a parent, we should know what being a parent is all about. So, what Proverbs is all about. Okay. Nanghihinayang nga akong gamitin ito eh. Para bang, di ba? Wow. Okay. Thank you, Nelly. No? Eh, yung mga kaklase ko, sila, nanonood dyan eh. Baka bigyan din ako nun ah. Okay, let's go over some info about Proverbs. Okay? Ang author po ng Proverbs, basically, ina-attribute natin kay Solomon. Pero hindi po lahat ng chapters ng Proverbs ay si Solomon ang may akda. There are 2 or 3 more contributors sa book of Proverbs. Isa dyan si Lemuel. Considered as wise men. Ang Proverbs, there are 31 chapters. 31 chapters, collections of wise saying. Parang mga Pilipinong salawikain. Ano ba ang isang salawikain ng Pilipino? Magbigay nga tayo. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, matigas ang leeg. Hindi makapaparoon sa patutunguhan. Salawikain yun eh. Ano pa? Ha? Kung may isinuksok,
may mandudukot. Hindi, may madudukot. Pagdating ng pangangailangan. Yan, mga salawikain yan eh. Ano pa? Kahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Walang ano yan? Walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. You see? Ano sabi ni Jose Rizal? Ang hindi magmahal sa sariling wika, higit pang mabaho sa malansang patay at malansang. And Proverbs is full of salawikain, wise sayings. 31 chapters. Kaya nga gusto natin itong pag-usapan sa loob ng 5 linggo, meron tayong matalakay na ilan sa maayos at tamang salawikain. Ngayon, ito pong Book of Proverbs, ang addressee, ang audience, nung panahon na yun ay mga Israelites. And today, tayo ang pinatutungkulan ng Proverbs. Tayo. Okay? Mga mananampalataya. This is also helpful maging sa mga hindi mananampalataya, but most especially sa mga nagsasabing sila ay mananampalataya. Sapagkat ito ay makakatulong sa ating pinag-aaralan sa Sunday School. Ano ba ang ating pinag-aaralan sa Sunday School kanina? Ano sabi ni Kristo? Makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga buhay o bunga. You see, you will know them on the basis of their work. Di ba? Makikilala ng tao na tayo mga mananampalataya dahil sa nakikita nila sa atin. Hindi sa naririnig sa atin. Sabi nga ni Kahuel nung araw, merong isang quotation, I would rather see a sermon than hear one. Mas gusto kong makita ang isang sermon kaysa marinig ko lang. Salita ka nga ng salita, share ka ng share, pero hindi nakikita sa buhay mo ang katotohanan, baliwala. We are just what? Nothing. Okay? Kaya itong Proverbs, napakaganda po ito para sa atin. Especially sa mga young people. Kung inyong titingnan ang first 8 chapters ng Proverbs, ito ay puro payo sa mga kabataan. Payo sa mga kabataan lalaki. Ay, siyempre, pati kababaihan. First 7 chapters. Pag-aralan niya, napakagandang pag-aralan. See? Kasi si Solomon, naging anak. See? At sa panahon ng kanyang pagiging anak, sa panahon ng kanyang paglaki, marami siyang naranasan ng mga pagsubok. Kaya siya sumulat ito paalala sa ating mga anak sa kasalukuyan, mga kabataan. See? Sabi dito, ang theme ng Proverbs describes the importance of living wisely. Dalawa ang uri ng pamumuhay. Isang wise living, isang unwise living. Wise, ang kabaliktaran niyan, foolishness. Ano sa Tagalog ang foolishness? Yung mga nagtatraffic, mga pulis, hindi yun. Mga pulis, mga hangal, mangmang, alam ang tama, hindi ginagawa. You see? And fear of the Lord, as opposed to following the road of foolishness. Okay? Folly or foolishness. Sabi po sa chapter 1, verses 1 to 7, nilalagong po natin yan. Proverbs was written to give prudence to those who are simple, knowledge and discretion to the young. Ano po ba ibig sabihin ng prudence? It gives us prudence.
It tells us to be prudent. Maging mahinahon. A prudent person is one who is able to control himself. Bago magsalita, pinag-iisipan. Bago may gawin, pinag-iisipan. That is being prudent. Kahinahunan. Pag wala kang kahinahunan, kahit anong oras salita ka ng salita. Hindi mo alam, yung sinasabi mo, nakakasugat. Hindi ba? Prudence, iniisip mo, ang dapat mong gawin. Bago mo gawin, ano ang magiging bunga nito? Ano ang magiging kahihinatnan nito? Then, nagiging maingat ka. Okay? That is very important. Kaya napakagandang pag-aralan ang Proverbs. Yan ang kulang sa maraming tao. Prudence. Nung kami yata nag-aanak pa nun, parang isa sa gusto namin pangalan ba yung Prudence? Si Joy, gusto niya ang pangalan, Prudence. See? Kahinahunan. Ikaw, prudent ka ba? Ikaw, Lydia, prudent ka ba? Mahinahon. Yung iniisip mo, si Romy nga nung hindi pa siya involved dito, hindi siya prudent. Bakit? More than 20, naging girlfriend yan. Di ba? Kaya nga sabi ko, matinik ka pala. Dapat kinakain mo isda, matiniko. When you are not prudent, you say, you do, you act na hindi ka nag-iisip maigi, hindi ka mahinahon. See? Pag mahinahon ka, napag-iisipan mo maigi. Ano yung dapat mong gawin na mabuti? Ano ang dapat mong gawin na marapat? Na hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi ang mga tao sa kapaligiran mo nakikinabang. Yun ang sinasabi dito ng chapter 1, verses 1 to 7. We must be prudent. Ano pa? Giving prudence to the simple. Ano ibig sabihin ng simple? Yung mga simpleng tao. Tayo. Mga pangkaraniwan ng mga tao. Pangkaraniwang tao na nga tayo, hindi pa tayo mahinahon. Ano na mangyayari sa atin? Di ba? Very important. Kaya nga yung first 8 chapter, lagi sinasabi, aking anak, makinig ka, unawain mo. Yan ang sinasabi sa atin, tayong lahat dito. Proverbs emphasizes instruction to the young, guiding them in the way of life that yields rewarding ends. Ang gusto ni Solomon, kayong mga kabataan, umayos kayo ng inyong buhay para umani kayo ng tama. Hindi nyo dadanasin yung sinabi ni Solomon sa pananghuli ng buhay niya, napatunayan ko, everything is vanity. Lahat ay hindi nagkaroon ng magandang bunga. Okay? Who wants to live a life that will yield rewards? I want that. Okay? Yung nag-iisip ka maigi. That's Proverbs. Kaya pag ito talagang nakita natin, lahat ng marinig natin dito, tatanggapin natin. Pag hindi ka prudent, papasok dito, lalabas dito. Bali, wala. Pag prudent ka, papasok dito, tutuloy sa puso mo, lalabas sa kamay mo. From hearing, from the ear, to the heart, to the hands. Ayos ang buhay. Pero ang taong hindi prudent, nire-resist. Minsan nakikinig ka ng mensahe, nakikinig ka pala, nire-resist mo na.
Nagre-reason out ka na. No, that's not productive. See? Kagaya ng message si Pastor Ribo, ilan sa atin talagang 100% nag-agree. Ilan sa atin nag-resist. Ilan sa atin na nag-reason out. Ilan sa atin ang naka-apekto yon in the way we gave our love offering today. If you listen carefully and you let the message enter your ears, from hearing to the heart, it will be released by your hands, by the way you gave your love gift to God. Pero kung hindi, walang nangyari. Wala lang. You felt happy. Sabi nga ako, I don't want you to feel happy. When you go to church and you listen to my message, I don't want you to feel happy. I want you to feel you are improving. I don't want you to be challenged. I want you to change. Marami sa atin, puro challenge. Lagi ka na-challenge. Hindi ka naman nagbabago. You will not be a champion. Gusto natin, we become a champion. By what? By doing what we hear, by doing what we learn. Okay. Ano pa? Ito po nga aking sinasabi, ito po ay hindi po personal ko lamang. I had to depend on some readings. At ito yung mga common denominators ng mga authors and scholars na sinishare ko sa inyo. Synopsis lang ito, hindi ito yung kasi yung buong ating pag-aaralan, mga 1 linggo. Binibigyan ko lang kayo ng mga bahagi. See? Ito, ang sabi. Ano ang ibig sabihin nung we are acquiring wisdom? At yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. 4 na bahagi po yun. Gaining wisdom and knowledge leads to number 1. It helps us avoid pitfalls of folly. Ano ibig sabihin yun? Yung pitfall, yung patibong, no? Ng kahangalan. Okay? It leads us to personal well-being. Parang ako, kung hindi ako maingat sa aking eating habit, nako, baka ang dami kong karamdaman. Okay? Kasi yung pagkain, patibong yan eh. Di ba? Patibong. Hamonado. Lechon. Bulalo. Ano pa? Chicharon. Kare-kare. Mga patibong yan. Ano idudulot sa atin yan? Karamdaman. See? Karamdaman. Kaya, para maiwasan natin yan, patibong, pag tayong masyadong magkakain yan, hindi naman sinabi, huwag kang kakain. Hindi, in a little measure. Di ba? Kagaya ngayon, ang pagkain natin, 2 klase. Isang lumpiang Shanghai at saka pork with mushroom. Patay tayo dyan. Nag-announce pa si Aaron, wag kayong mawawala sa March 30. Dahil 2 yung maghahanda, si Boss Mandy at si Boss Aaron. Nakapatay tayo dyan. Di ba? Kamisan, yung ulan, pitfall yan eh, yung ulan. Pero kanina, panay prayer ko, Lord, di ba? Sunday ngayon.
ingatan mo yung mga apo. When I say apo, yung mga batang maliliit, mga matatanda. Okay? Kasi yung mga matatanda sa mga home for the aged, ang tawag sa inyo, children. Yung mga matatanda, you are considered children. Kasi Kuya Boy Ramil, child. Kaya kayo, yan, si Ate Piling, si Baby, pag dinala namin kayo sa home for the aged, children kayo doon. Ha? Okay. Si Cosme, children ka doon, child. See, sama-sama tayo doon, no? Nagtatanim ng kamote. Okay. Number 2, wisdom and knowledge leads us to happy family relationship. Yan. Di ba napakaganda na ang ating samahan sa ating pamilya ay masaya, happy. Okay? Happy nag-aaway, happy nagkakalmutan, okay? Happy. It leads us to a fruitful work. Nagiging productive ang ating pagtatrabaho. Una-una, masaya ka. And then fourth, meron kang magandang katayuan sa community. People respect you. Kasi, halimbawa, sabi ng mga taga dyan, ako yan, membro yan sa Good Neighbor eh. No? Sa tingin ko, hindi sila good. Sa tingin ko, very good. Oh, masaya tayo nun, no? People, they do not look at us as good neighbor, but very good neighbor. Kaya pag nasa compound, neighbor kayo dyan. Oh, how do you see each other in your neighborhood? Good ba? O very good? O bad? Okay. Lack of prudence will lead us to nowhere. Will lead us to unproductive life, unhappy life. Puro angilan, puro silipan. Okay? Prudence, it gives you the right attitude, inspiration to do what is right, kahit na ma-inconvenience ka. Okay? Kaya sa aming compound, sa Pasig, kahit gusto namin na meron kaming aso, walang aso dun. Kasi bawal. Hindi ma-inconvenience ka. Meron lang isa dun, pasaway, may aso, kapitbahay na naman, di ba? Pagka hindi nila nalilinis, ay nako, ano amoy sa inyo? Hindi ka aya-aya. Okay? Nagtitiis na lang. Okay. Talagang mukhang yung aking title sa aking message next, last Sunday. Ano pa? Proverbs based its practical wisdom solidly on the fear of the Lord. Ano man ang ating gustong gawin, ano man ang ating gustong hangarin, ano man ang ating gustong ipasya, ano man ang ating gustong sabihin, must be based on our fear of God. If you don't fear God, you will not fear anyone anymore. Di ba? Yung pagkatakot sa Diyos. Yun ang sinasabi dito ni Solomon sa verse 7. Proverbs is based on practical wisdom solidly on the fear of the Lord. Everybody say, fear of the Lord. Fear of the Lord. Okay? Apat po yun. Ang ibig sabihin ng fear. Hindi yan yung parang nakakita ka ng multo na takot na takot. Hindi parang yung isang tao na nakita ka na takot-takot sa'yo. Fear of the Lord has 4 indications. Okay? Ano yung una? Having a deep
respect, awe, reverence for God. Okay? Magkaroon tayo ng malalim na paggalang, reverence, yung awe, pareho lang yan ng reverence, yung matinding paggalang sa Diyos. Okay? Hindi lamang basta paggalang, malalim, malawak na paggalang sa Diyos. Ang tanong, do we have that? Do we have that? Number 2, submission to the will of God. Yung tayo ay napapailalim sa kalooban ng Diyos. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Magbasa tayo ng banal na kasulatan. Sapagkat nariyan lahat ang gusto ng God na ating dapat gawin. Hindi yan yung naandyan, yung gusto mong gawin. Andyan sa Biblia ang lahat ng gusto ng God na gawin natin. If we don't have fear of God, it will be hard for us to submit to the will of God, doing what He wants us to do. See? Ano sabi ni Pablo? The love of Christ compels us to do what we are doing. See? Our fear of God should compel us to do what He wants us to do, to submit to His will, 100%. No hesitation. Eh? No hesitation. Hindi conditional ang submission mo sa God. Kaya yung submission to the will of God, it covers every aspect of our life. Finances, relationship, career, family, entertainment, friends, lahat ng yan nakapailalim doon sa kalooban ng Diyos na ang ating lahat ng bahagi ng buhay mo ay kung ano yung gusto ng God. Hindi yung kung ano yung gusto mo, tapos i-justify mo na lang. Lord, anyway, nagsisimba naman ako eh. Lord, anyway, nagbibigay naman ako eh. No? It will inconvenience you. It will inconvenience you. Pero you need to do that. Yeah. Another one. Worshiping God. Worshiping God. Ang pag-worship sa God, hindi every Sunday. Worshiping God is 24/7. Yung pagsamba sa Diyos, hindi natin ginagawa tuwing linggo lang. We are not Sunday Christians. May kanta niyan eh, Sunday Christians. Kristiyano ka lang pag linggo. Pag Monday to Saturday, hindi masabi ko ikaw ay mananampalataya. We are not Sunday Christians. We are Christians 24/7. Okay? Hindi yung parang Sunday dress. Pag linggo, suot mo yung magandang damit, di ba? No, it's not that. Worshiping God is a lifetime experience. Wherever you are in a worshipful spirit. Okay? Ano pa? Isa. Obedience to God. Ako, importante. Obedience to God. Ano sabi ng kanta? Obedience is the very first thing to know that you believe. Obedience is the very first thing to know that you believe. Okay? Di ba sabi ni Jesus Christ doon sa mga kinuha niyang alagad? Di ba? Come, follow me. Oh, di ba? Sumunod yung mga alagad. Iniwan ang kanilang means of livelihood and they followed Jesus Christ. Okay?
Alam mo si Bishop Naomi Martin, nung nag-aaral yan, pwede siyang maging maghusay na accountant. Nag-aaral yan ng accountancy sa UE ata. Pero during his study, nagsabi siya sa parents niya na gusto niyang magpastor. Okay? And the parents, reluctantly, yun ang gusto ni Pastor Naomi, so nag-aral sa Bible School, naging pastor siya. Naging pastor. Ngayon, siya ang head ng IRM. And God did not abandon him. No? God made sure that he will receive rewards because of his total submission to the will of God, total obedience to the will of God. He knew that God wanted him to enter the ministry. Pastor Ribo. Sabi ko nga kay Teacher Pring, Pastor Ribo, kung si Pastor Ribo, lawyer, mahusay na lawyer yan. Pastor Ribo, mahusay na lawyer, pero he chose to be a pastor. Pwede nga si Pastor Ribo sa ibang mga malalaki talagang mga congregation eh. Actually, may Sunday na speaker sa isang malaking Chinese evangelical church. Pero Pastor Ribo still is with us. See? Pero ang nagbigay sa kanya ng hamon ay ang God mismo na siya ay maging pastor. Okay? May time din yan, Aaron eh. Pandi, yung pagiging pastor. Ha? Okay? Oh, kasi ako, nung mag-lead dito sa church, 44 ako eh. Ilan taon ka na? 44. Ikaw? 45. Oh, tama. Nasa age bracket yan. Pero yan, hindi pinipilit yan. Dumadating na kusa yan. Hindi ko naman sinasabi sa kanila eh, na magpastor ka. No? We pray. Hindi ako nag-ano. So, ikaw, pwede kang pastor. Ikaw, no? Only God. Tama, EJ? Only God. Sinabihan ba kita? Hindi. Oh, si Joseph, sinabihan. Hindi ko naman kayo sinasabihan eh. Pinapaalam ko lang sa inyo, ang joy of obeying what God wants you to do. Do not think of anything that you can do for God. We cannot do anything for God. We can only do what God wants us to do. Ano yun? Deep respect, submission, worshiping God, obedience to God. Mayroon pa ba? Thankful response to God's grace. See? Kailangan meron kang thankful spirit. Di ba? Yung anything that comes to us, ano sabi ni Paul? In everything, give thanks. Sabi ko kay ate kanina, kumakain siya nung sopas, na initan. Sabi, ang init naman. Ay, pasalamat ka ate, na mainit. Bakit? Nararamdaman mo pa yung init. Imagine kung hindi ka na makaramdam ng init. See, nainitan siya. Hindi ko naman sinabing sinadya ni Jojo. Na? Sabi ko sa kanya, we should be happy because we can still feel we are still alive. And we have to thank God for that. We are still alive, so we can do what God wants us to do. If you will not do what God wants us to do, ano pang saysay ng pagiging alive natin? Wala na. Di ba? Wala. Oh. Ano sabi ko sa inyo? When we enter the church, we enter to worship. When we get out of the church, we depart to serve. Oh, hindi nyo na naalala yun, ano? Si Jojo lang, dinig pa siya, nerve. Serve. Walang S eh. Serve. Yeah. Pag walang S, nerve. We enter to worship, we depart to serve. That's what God wants us to do. When we come today, on Sundays, it is to reinvigorate us. Kumbaga sa kulang sa lakas, to rehydrate us.
Yung kulang sa liquid na dehydrate. So umiinom ka ng Gatorade, Pedialyte, liquid to rehydrate. When we come to church, it is for us to be rehydrated spiritually so that when we go out, we can be strong to serve God. Yun ang sinasabi ni Solomon. Yun ang admonition ni Solomon sa atin. Live a life with prudence. Live a life with wisdom. Ano wawa? 76 ako. Sa June 77. If I am living without prudence, what good it will give me? Nothing. Nothing. Di ba? Why are you in church? To reinvigorate, to rehydrate spiritually. Para when we go out, we have strength to do what God wants us to do. Kung hindi ganon, wala. Ceremonial na lang ang pagpunta natin dito. You know what ceremonial? Ministerial na lang. Basta lang makasimba. Basta lang makita ng congregation. Basta lang makakain. Di ba? Ang saya yata nung kaya ka narito to reinvigorate yourself para paglabas mo, wow, you are feeling strong, able to withstand the wiles of the devil. Because you are equipped with prudence, you are equipped with wisdom. Okay? In the eyes of God, we are all simple beings. Walang manager, walang vice president, walang country manager, walang teacher, wala. We are all simple beings in the eyes of God. We are simple being of a great God. Tandaan ninyo yun, ha? We are simple being of a great God. We are not great God's being. We are simple being of a great God. Para hindi tayo tumingin sa sarili natin na may pride na mataas mo pinapahalaga ng sarili mo. Now, no matter how high your position is in the office, in the community, we are still simple human being of a great God. Okay? Kahit na anong husay mo sa pagdadrum, you are still a simple being of a great God. Kahit na anong husay mo sa bass guitar, or sa lead guitar, sa organ, sa husay mo sa multimedia, we are all simple men and women of a great God. There is only one great. Who is that? God. See? Prudence will tell us that. Prudence will tell us that. 11:31. Oh, ito na yung huli. Yung pangalawa, sa susunod na lang. Throughout the book of Proverbs, sa buong 31 chapters of Proverbs, ano sabi dyan? Reverence for God, reliance on Him, are set forth as path of life, prosperity, and security. If you want your life to be prosperous in any form, if your life should have security in any form, if your life you want to be joyful, to be fruitful, production-wise, ano sabi dyan? Ano kailangan? Reverence for God. Reliance on Him. We cannot rely on what we can do. We cannot even rely on doctors, on medicine. Alam niyo yung medicine, kung talagang magaling yan at yan ay hindi i-bless ang God, eh di kung mayroon ka sakit, binigyan ka na, dapat magaling ka na.
Dahil yung gamot na yun, para doon. Eh ako, 2 weeks na ako may sakit. Kanina nga, hindi ako halos kumakanta. I'm reserving my voice. Kasi pag nangate, maubo ko. 2 weeks na ako may karamdaman. Eh kung yung gamot ang talagang i-rely ko, dapat magaling na ako. No. We rely on God. We only ask God, bless this medicine. God, bless this procedure. And I will wait for your answer. Reliance on God. Okay? Reverence. Yung matinding paggalang, malalim na paggalang sa Diyos. At 100% na tayo ay relying. Ano ba yung reliance? Yung tayo ay umaasa sa Diyos. It will lead us to magandang buhay, prosperity. I'm not talking about prosperity gospel. Prosperity in the sense na you can overcome your challenges, your anxieties, and security. See? Ang security natin, wala yan sa pera, wala sa pinag-aralan, wala sa connection mo. Ang security natin is only with God. At yan ang kabuuan ng libro ng Proverbs. And then, pinag-aaral natin, ano yung mga nuggets of wisdom dyan. Kaya sa susunod kong mensahe, ang aking nugget of wisdom, value, friendship, treasure, your friends. Oh, I have a lot of experiences with my friends going back. You see? Yung aking mga kaklase, you know, one endearing reference sa akin. Ako, talagang pagka ako tinawag nila, ako'y galak na galak. Ang tawag nila, si Eda, kung nakikinig si Eda, si Celia, at iba pa, ang tawag nila sa akin pastor friend. I'm not just a pastor, I am a friend. Kaya tawag si Eda, pastor friend. Okay? Yung mga estudyante rito, ang tawag sa akin, 3 ang tawag sa akin. Pastor, teacher, pogi. Yung mga estudyante, lalo si Snow. Good morning, pastor, teacher, pogi, Mando. See? So yung mga kaklase ko, ganyan yung tawag sa akin, pastor, friend, pogi. Imagine that, no? Kaya sila tawag sa kanila, classmate, friend. Yan si Nelly, ang tawag sa akin yan, pastor, friend. Kaya nga ang message ko ang all about friendship. Lagi ko sinasabi diyan kina Mandy, kina Aaron value friendship, treasure your friend. Okay? Amen? Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa time na iyong ibinigay sa amin to look into Proverbs in a simple way. While limited, yet, Lord, I believe, meaningful sa aming lahat. Salamat, Panginoon, na in our study this morning, you made it clear to us na we've got to have reverence towards you. We must be submissive, obedient, thankful sa iyo. Tulungan mo kami, aming Diyos, na patuloy naming iligay sa aming puso't isipan na ang aklat ng kawikaan ay binigay mo para kami igabayan sa isang tamang landas ng buhay. Sa pangalan ni Jesus po kami dalangin. Amen at amen.